Andito po tayo ngayon sa bayan ng Pili kung saan alas 6 ng umaga ay nagsimula po ang ating paglalakbay mula sa provincial capital ng Camarines Sur. Patungo po tayo ngayon sa Sibiswa, Pili. Ito'y bahagi po ng selebrasyon ng ika-84 na araw na kagitingan o Lakad Kalayaan 2026. Kasama ang mga miyembro ng PNP, BGMP, BFP pati na rin ang mga ROTC cadets, mga mag-aaral mula sa iba't ibang paaralan sa Camarines Sur, mga sibilyan at mga veterano upang makisa sa pagunita ng araw ng kagitingan. Alas 6 ng umaga na magsimula ang Lakad Kalayaan kung saan nagkaroon muna ng stretching at maiksing kasiyahan ang mga kalahok bago tuluyang mag-umpisa ang lakaran. Karamihan sa amin ay mga asawa ng sundalo. So, bilang pagsuporta, karagdagan na din po ito sa pagpapahalaga ng hirap ng mga kasundaluhan natin. Masasabi ko po, isang successful event and masaya po ma'am as a support po sa ating mga kasundaluhan na meron din po akong kamag-anak na sundalo. Labis ang pasasalamat ng mga veterano sa pagkilala at pag-alala sa sakripisyo ng mga ninunong sundalo. Proud naman ang mga kabataan na maging bahagi ng pag-alala sa mga bayaning nagbuwis ng buhay para sa kalayaan ng bansa. Masasabi ko sa araw ng kagitingan, sana huwag nating kalimutan na yung ating mga ninuno na nagsakripisyo nung araw ay pahalagahan natin para mapanatili natin ang kasarinlan ng ating bansa. Masaya po ako na nakapag-participate po ako sa ganitong event na Lakad Kalayaan. Kasi kahit sa simpleng paraan po, naipakita ko po yung pagpupugay at pagpapasalamat ko po sa ating mga bayan. Parang nandun na po yung sakripisyo po namin, yung pagod po namin na matapos po yung paglakad or pagparade po namin. Masaya po, tas grateful po kasi naging part po ako ng celebration na ito. Ibinahagi rin sa mga kalahok ang kasaysayan ng Bataan Death March na isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng bansa na patuloy na nagsisilbing paalala ng katatagan at sakripisyo ng mga Pilipino noong panahon ng digmaan. Ayon sa pamunuan ng 9th Infantry Division, mahalagang maunawaan ng bawat Pilipino ang kasaysayan ng kaganapang ito upang higit na mapahalagahan ang kalayaang tinatamasa sa kasalukuyan. May mga laban tayong kinakaharap na hindi natin gaanong nakikita. Ngunit parehong mapanganib. Halimbawa, ang korupsyon, ang kahirapan, mga karahasan at insurhensiya. Ito ang mga laban na hindi maaring iwan sa iilan. Ito ay laban nating lahat. Naway sa aktibidad na ito ay muling mabuhay ang kabayanihan sa bawat puso ng mamamayang Pilipino. Kapayapaan para sa lahat. Cristina Atole, Spear News.